So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ito ililink sa ating GCash wallet or sa ating GCash app. Dumating na nga yung GCash Visa card na in-order natin online guys. And pagkatapos ng 5 araw ay nakarating din siya. Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, so ngayon guys, update lang tayo dahil dumating na nga yung in-order ko na GCash Visa card. And magagamit na natin siya guys. So, in-order ko siya last April 1, 2024 and dumating nga siya April 6. So, 6 days yung delivery niya. Ngayon lang ako nakapag-update since bumiyahe nga tayo sa Mindanao. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano nga ba ito ililink sa ating GCash wallet or sa ating GCash app. Pero bago ang lahat, papakita ko muna sa inyo ang itsura ng Visa card. So, deliver siya via Ninja Van at ito yung pinaka-itsura niya guys. So, meron siya nakalakip na isang page kung saan makikita mo yung instruction kung paano siya ililink sa ating GCash wallet. Ay nakalagay dito, shop abroad with low forex and zero fees. Good news. And shop online and in-store. This again, seamless ATM withdrawals. Ayan. Ito yung pinakahabol natin na makapag-withdraw tayo sa mga ATMs. And access to exciting promo. So, aabangan natin yan guys, ang exciting promos ni GCash Visa card. So, ito na siya guys. I'm so excited. So, ito pupunin na natin. And meron siyang QR code. Nakalagay dito, scan this QR code to learn more about your GCash card. So, mamaya natin isa-scan ito. So, dito sa pinakababa ay nakalagay yung pangalan ko, guys. And dito naman sa likod yung mga details ng card ko. Okay, so ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano siya i-link sa ating GCash wallet. Okay, so punta lang tayo sa ating GCash app. So ayan, pagkabukas natin sa ating GCash app ay i-click natin yung card sa baba. So ayan, ang nakalagay dito guys, link my card. So since nandito na nga yung card, ililink na natin. So kung wala kayong card, pwede kayong mag-order ng GCash card. Okay. Click lang natin yung link my card. And magsisend nga sila ng authentication code sa inyong registered na GCash number. So, ayan, 8637. So, ilagay lang natin. Then, click submit. So, dito, ilagay natin yung card information. So, double check your details before proceeding. So, dapat tama yung mga information na ilalagay natin dito, guys. Ayan. So, last 4 digits of card. So, makikita siya dito sa likod. Ayan. So, yung last 4 digit. Lagay natin. And yung virtual account number. And makikita din siya sa likod mismo ng GCash card natin. So, lagay na natin. Tapos, i-click lang natin yung next. Ayan. So, dito guys, kailangan natin mag-nominate ng 6-digit na card PIN. So, paliwanag ko lang sa inyo guys, itong 6-digit na card PIN, ito yung magiging PIN natin kapag nag-withdraw tayo sa ating ATM. So, make sure na matatandaan ninyo and i-take down note ninyo or i-save nyo talaga ito sa phone ninyo para hindi nyo makalimutan. So, ayan, mag-nominate lang tayo ng 6-digit na PIN. Click lang natin yung next. Ayan, so processing na siya guys. So mabilis lang ang pag-link ng GCash card. So ayan, GCash card linked. So meron siyang reference number, click lang natin yung OK.
Ayan, and nag-notify din siya sa ating SMS. You have set your GCash card. Okay? So, ganun lang kasimple guys. Click lang natin yung okay. So, ganun lang kabilis. So, kung gusto niyo naman mag-order ng panibagong card or additional card na kung gusto niyo bigyan ang inyong mga anak or sa parents ninyo, pwede rin naman po tayong mag-order ulit ng panibagong card and ililink din natin siya para dalawa na yung card natin. Hindi siya mahirap mag-order kasi nga i-deliver nila door to door and hindi rin siya mahirap mag-link dahil sobrang bilis lang. 1 minute lang ay malilink na nga ang card ninyo. So, ito na yung magsisilbing card ninyo kapag mag-withdraw kayo ng cash mula sa inyong GCash card. So, ngayon guys, para ma-check natin kung na-link na nga ba talaga ang GCash Visa card natin sa ating mga wallet. Ayan, walang tiwala yan. Interest issue yan. Ayan, so ayun na nga, para ma-check natin kung totoo ba nga na-link na nga sa ating GCash wallet ang ating Visa card na binili, ay punta ulit tayo sa GCash app. Ayan, so pag nabuksan na natin yung GCash app natin, punta tayo sa ating profile dito sa pinakababa. At i-click nga lang natin ang My Linked Account. And dito sa pinaka-top may nakalagay na GCash card, i-click lang natin to. And ayun na nga guys, nakalagay na dito yung Visa card natin na may 4 digits na 7065 and ang nakalagay dito is active. So, ibig sabihin, active na nga ito at pwede na nating magamit ito. Try natin i-click. So, dito, we've added new features to the GCash card. What is the GCash card? It works like any other debit card that allows you to cash out your GCash balance at ATMs or shop in websites and stores worldwide. So, try nga natin ibuksan to guys para sa malaman na rin natin kung ano nga ba ang mga features dito. So, this is your GCash card. You can now tap and go for fast, contactless payments at Cashiers Plus. Used to confirm your transactions at ATMs and websites. So, pwede nga ito guys. So, tap lang natin. Reset your card pin anytime. So, pwede rin natin i-reset yung pin natin kung piling nyo meron nang nakakaalam or na-hack na yung account ninyo. So, pwede nyo i-change pin whenever you want. In case you forget it or if you just want to nominate a new one. Okay. So, lost track of your card, lock it. So, ito guys, kapag nawala yung card niyo just in case na na-misplace niyo or na-snatch ba yung wallet niyo or nasama yung card niyo doon, if you think that you just misplaced your card, you can lock it temporarily to give yourself time to find it. And so, you can unlock it again anytime you want. So, pwede nga natin itong i-lock para kahit makuha ng iba, hindi nila magagamit. Okay, lost forever, deactivate it. So, if you are sure that you cannot recover your card anymore, you can permanently deactivate it to unlink it from your GCash account. So, kung nawala na nga yung GCash Visa card niyo guys, ay pwede nyo itong i-deactivate permanently, no? Para hindi na siya malink sa ating GCash wallet or account. So, ayan. You can see your card status here as well as your virtual account number that is used to prevent your actual card number from being exposed. Dito sa taas, meron nakalagay deactivate. So, mangyayari lang yan. Pwede natin i-deactivate kapag nawala na nga yung card natin at hindi na natin mahanap talaga. Para hindi magamit ng iba. And pwede rin natin i-reset yung card. Pwede rin i-lock yung card natin. So, yun lang guys. And thank you so much for watching. And once again, kung bago ka pa lang sa channel ko, my name is Mar Louie and kung may natutunan ka sa mga video natin, please don't forget to hit subscribe and click mo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod na mag-upload tayo ng tutorial videos. Yun lang guys, keep safe everyone. Thank you so much.